So, hi guys, nandito tayo ngayon sa supermarket para po mamili para kay Tatay Juanito at kay Nanay Ofelia. Yung magkapatid po na katutubo. Ang isa po ay stroke at ang isa ay bulag. So, ito po ang mula kay Sir Welipat para po sa kanilang pagkain. Para kay Tatay Juanito. Gusto siguro nila yung Tex and Oil. Ayan, thank you sa aking apo na lagi nakasuporta. Ayan, biscuits, itlog, sa labas na natin kukunin, mantika, bigas, tona, kape, noodles na lang, noodles. Yung mga importanteng gamit. Ito guys, kape, noodles, biscuits, itlog, mantika, bigas. Sa labas natin kukunin yung bigas. Presta tuna. Okay na po. So, tara guys, magbayad na po tayo. So ayun guys, nauna na po yung ating tour guide kay Tatay Juanito. Ayun. Dito ba may daan din pala dito guys, pasikot-sikot ano. Kasama po natin ang asawa ni Nanay Ofelia. Bayaw niya po si Tatay Juanito. Ayun. Pero mas maganda yung dating daan, yung dinadaanan namin. Mas malapit doon sa kabila. Kung sa bagay, para alam natin yung pasikot-sikot dito. Ayan. Good morning ulit. May dala kaming konting ayuda kay Tatay Juanito. Gising ba siya? Nandyan pa. Ay. Ito po kayo. Nakatulog po kayo maayos. Ito Tatay Juanito. Nanay Rizalin. Galing po to kay Sir Welipat. Ayan po. May itlog po at bigas. Ano? Ayaw pa buli. Kita kutsilyo mo. Wala ka kutsilyo? Ito po. Hindi na po. Ayun na po. Naunti-unti na rin. Ayan po. Biskwit po para sa inyo at sa apo. At ito ang kape. Kape, mantika, noodles. Ayan po.
So, ayan ang ayuda ni Sir Ruel lipat sa inyo. At Salamat po sa binigay niyo. sige po, kayo magsalita para kay tatay. Ako po nagpapasalamat sa binigay niyo po ayuda po. At maraming salamat po sa Team Ruel Lipat po kay Sir Ruel po. Salamat po sa binigay niyong ayuda po na aming natanggap po. Sana po hindi po kayo magsawa sa amin sa inyong pagtulong po sa tulad po namin nangailangan po ng tulong. Salamat po ang Sir Ruel, Sir Ruel Lipat po. Thank you po ng marami. Balik sa inyo ng siksik liglig at umaapo po ng ating Diyos po. Hina ng boses mo na, hindi ko nailagay yung ano mo, yung microphone. Mahina. Ano tawag dito? Tay, tanggapin nyo po to ang konting halaga na sumobra sa ating grocery para po meron kayong pambili ng maintenance. Pagpasensyahan nyo na po yan. Kasi nga, mataas tapos mabigat din ang bubuhatin. Kaya, pero sige lang po, ayun, kahapon na-submit ko na kay Sir Ruel ang para sa bubong. Sana ay maraming makakita at may mag-sponsor din kasi medyo malaking halaga din ang Opo. Kaya sana Meron sila tinitignan talaga na mm-mm. talaga sa kuwan ay pinabayaan pero hindi pinabayaan. Talagang inaawat pa rin. Mm-mm. Kaya yun, sinubmit ko na yung 15 pieces na yero at saka 1 kilong pako. Para yun, kung papakuan nyo ba, kung anong gusto nyo, alambre, ay hindi pala pwedeng alambre sa no. Hindi pala pwede alambre sa yero. Lasing. Oo, kailangan talaga. So papalitan nyo pa po ng pamakuan na kahoy. Palitan po yung iba kasi medyo na po. Mm-mm. Kasi mahaba yung yero, 12 yung yero eh. 12 yung size ng yero. Mm-mm. Tapos lagyan nyo na lang ng dito para yung ganyang kalapad na yero ba na ikaklamps na ganon para hindi siya tumulo sa gitna. Mm-mm. Pero hintay-hintay lang po tayo ha. Haba lang pasensya kasi ngayon ubos na yung budget ni Sir. Yung budget niya para sa buwan na to na i-submit na lahat. Kasama na nga kayo dun agad-agad. Di po ba? May ayuda ka agad. Kaya hintay-hintay lang po tayo. Baka bandang yun nga, darating si Sir ng May 20. Malaki-laki rin gastos nila rito sa Pilipinas. Hanggang birthday niya sa 2. Kaya ang celebration namin ay 31 dun sa Batangas nga. Kaya hintay-hintayin lang po natin. Baka hindi ko rin po masabi. Baski pagbalik nila ng June, siyempre po magtatrabaho pa si Sir. Pero siguro hindi naman tayo aabutin ng magtag-ulan na talaga na July ang malakas na ulan, no? Hindi naman po siguro aabutin. Basta manalig lang po tayo at magdasal na sana ngayong buwan or next month ay maibigay na agad ang hinihiling nyo para po mapalitan agad yung yero bago man lang bumagsak yung malakas na bagyo. Kasi mahirap po talaga. Okay na po. Ahawan at kung isama mo. Mamulos po. Yun po. Salamat po sir sa tulong po na natanggap namin sa inyo. Salamat po sa buong pamilya niyo po Sir Roel at Ma'am Luz po. Salamat po sa inyong pagtulong sa amin po. Sana po ay hindi po kayo nagsawa sa inyong pagtulong sa amin po katulad po namin na nangangailangan po ng inyong tulong po. Salamat po sa ayuda na aming natanggap at sa yero po na inyong ibibigay. Maraming salamat po dahil dinig po ng Panginoon yung prayer namin kasi yun po talaga yung pangailangan namin, yung bubong po talaga kahit wala na pong ganyan, basta yung yero lang po, yun lang po yung talaga yung kailangan namin. Yung salamat po sa lahat.
Ayan, thank you sa inyong buong pamilya. Salamat at basta po mayroon kayong time, silip lang po kayo sa live ni Sir. Umaga po, 7:15 ng umaga. Alos araw-araw po nagla-live si Sir tulad kanina. Kaya po ako na-delay kanina pa po dapat ako kasi kagabi pinulikat yung paa ko, mga alas 4 ng madaling araw, hindi ako makabangon, tapos ang sakit, grabe talaga. Kaya pinahinga ko muna, nilagyan ko ng panghaplas para mag-relax yung mga ugat. Kasi po, hindi rin po kami minsan nakakapanood dahil wala din po kami. Hindi po kasi kami yung mahilig mag-load po. Opo, kaya na-explain ko naman lahat kay Sir Ruel na talagang hirap kayo dito para sa... Kasi wala din po kami kuryente. Saan nga po pala yung ano nyo? Anong kinabubuhay pala ninyo, no? Tinda po ng saging. Tulad ngayon, tag-araw. Di po ba ipatay ang mga pananim natin? Kahit yung mga tanim ko ay patay nga. Dahil kahit diligan pa siya, talagang ano. May extra po gano'n nag-extra po kami ng... Ang asawa niya po, inaasahan po namin pa extra po yung trabaho niya. Minsan po pag natigil po, maghanap po ako ng paninda po sa mga guyabano po, puso ng saba. Ayun, ang guyabano, ang sarap. Ayaw ng apo ko. Ang sarap, ang tamis, ang asim niya talagang, ang ano talaga niya. Yung gabi po na ano, nasa sapa po, yung po tinitinda po. As in, gabi na, kumakain pa ako gabi ng guyabano. Sabi ko, sana wag masira ang tiyan ko dahil gabi na, di ba? Tsaka, alam niyo po ba kung kailan ako huling kumain nun? Siguro ay bata pa ako. Kasi sa ibang bansa, ang ganyan ay naka-frozen siya. Pag natanggal na ang ice niya, ice na rin yung laman ng mga guyabano. Kaya talagang iba, matabang na siya, tubig na lang talaga. Ganun po ang hanap buhay namin dito. Extra lang daw po ang ano namin. Opo. Mas mayroong pahinga muna po. Pag wala na po, hanap naman po. Ganun po talaga. Yan din po kami ng ano, biyaya dyan po sa barangay. May mga ayuda rin sa barangay. Minsan binibigay po. Mm-mm. Tapos yung iba naman po, minsan 1 kilo, ganun po. Kasi nung unang ano ko sa inyo, interview, nalimutan ko tanong, ano ba kinabubuhay nila? Paano sila nabubuhay doon sa bundok? Paano ang trabaho? Anong ginagawa? Parang ganun ba ang isip ko? Kasi, Kasi man pag iniisip namin talaga yung mahirap. Mahirap talaga. Opo. Iniisip ko talaga. Opo. Pero hindi ko po iniisip yun po eh. Kasi inaano ko po yung hanap ko ako ng ganito, ganyan, kung saan po. Kung halimbawa may kapatid po siya, hihiram po ako doon ng tigas. opo. Pag minsan nawawalan po talaga. Ganun po ang trabaho. Minsan wala pong... Kaya hindi ko po naatubili ng mahirap po talaga. Kasi pag iniisip ko yun, maaano po talaga po doon eh. Maganda po yun, Nay Rizalyn. Maganda talaga yung isip nyo na kailangan laging positive tayo kasi maraming tao yung bang pag wala na ay wala na talagang Talaga yung kahit po kanino na ano ko yung bang isipin mong wala, talagang ang hirap isipin talaga. Kaya talaga man sa pangangatuan din po ng mami. Pag wala eh. opo. Yun nga naisip ko bigla nung sa bahay na ako. Ano kaya kinabubuhay nila doon ano? Sa isip-isip ko ikot yung mata ko kasi Ganun 'di ba parang pag ano, marami po kayong tanim na saging. meron po yung natumba ng hangin, meron naman sumisibol madam yung ano, yung bunga. Pero mas maganda po kung tag-ulan no. Kung tag-ulan, maganda no kasi yung mga halaman ay buhay na buhay. Yun na nga lang din ang hinahintay ko, yung mga tanim ko kasi nangamatay na yung mga kamatis ko, yung mga kamatis, yung mga talong, yung mga tanim ko na ano ay nangamatay na nga. So, yun guys, galing na po tayo kay Nanay Ofelia at kay Tatay Juanito. Nag-update po tayo para po sa bubong ni Tatay Juanito na gagawin. Nakakaawa po yung kalagayan ni Nanay Ofelia. Yung anak po niyang si Loida ay nasa eskwelahan pala natutulog kasama ng tatay. Nagbabantay po sila ng school. At marami pong sutil na pumapasok mga kabataan. Kaya yun po. Binabantayan nila, doon sila natutulog. So mula rito sa Kakilingan, Pinagpala, Iram,
Mabuhay po tayong lahat. This is G. Franco, Heart of Olongapo.